Dahil po, kung napapansin po yan ng mga nakakasalamuha ko, ito na po yung sekreto ko. Simula po nung bata ay nahihirapan na po ako duminig ng mga mahihinang tunog. Magandang araw po! For today's ganap nga po pala ay nasa Kapitolyo nga kami at araw na po ng pinakahihintay namin ng sahod ngayon. Pero medyo late na nga po ng pag-upload dahil nga marami kaming ginagawa sa mga sumusunod na araw kaya hindi po ako nakapag-voice over agad at dahil na rin sa maingay ang kapaligiran. Kaya po sa mga nangangamusta po sa akin kung kamusta na nga daw po ako ay maayos naman po ako, marami lang po talagang ginagawa. Mahigit isang oras na nga po pala kami naghihintay dyan sa aming mga inuupuan at nililibang nga lang po muna kami ng host para nga po hindi kami masyadong mainit. At dahil hindi na po nakaabot sa oras si Governor Nina Inares, nagpasya na po, nasimulan na po yung program. Sa totoo lang po, marami po talagang natutulungan ng SPES. Nakatulad po namin mga estudyante na wala po talagang sapat na financial para po sa aming pag-aaral. Bukod pa po doon, hindi lang po sa financial sila nakakatulong dahil nakakatulong pa po ito sa amin na may experience ang iba't ibang trabaho po dito. Para nga daw po hanggat estudyante pa lang po kami ngayon ay alam na po namin kung paano po yung hirap ng pagtatrabaho ng aming mga magulang at hindi lang basta-basta trabaho kundi ang hirap po talaga. Para din po kapag dumating na yung panahon na magtatrabaho na rin po kami ay may mailalagay na rin po kami sa resume na mayroon na rin po kaming experience. Sa 3 taon na pag-e-espes ko po ng sunod-sunod ay marami po talaga akong natutunan at napupulot na aral. May mga bagay po talaga ako na hindi ko pa po alam at nare-realize ko na lang dahil nakalabas na ako sa sarili kong comfort zone na noon na ang dami kong baka. Baka ganito, baka ganyan, baka kasi ganyan. Ganun. Kaya po sa lahat po ng kumakatawan sa SPES ay maraming salamat po talaga sa inyong lahat. After nga po pala namin makuha yung aming sahod ay dumiretso nga po pala kami dito sa SM San Mateo. Hindi po kami dumiretso dito sa SM San Mateo para lang kumain sa Jollibee. Nakapagpalista na nga po pala muna kami dyan sa clinic at dahil nga gutom na ako, wala pa po akong kain ng umaga hanggang ngayon. Dahil po mga bandang 2:36 na po ng hapon yan, talagang nahihilo na po ako dahil sa kagutuman. Kung tatanungin niyo kung ano pong nararamdaman ko ngayon, bukod po sa gutom na gutom, abay masayang masaya rin po. Pero kinakabahan dahil po sa ipapacheck up ko pong taenga. Dahil po kung napapansin po yan ng mga nakakasalamuha ko, ito na po yung sekreto ko. Simula po nung bata ay nahihirapan na po ako duminig ng mga mahihinang tunog. Na kahit katabi kita at may sinasabi ka sa akin na mahina lang, hindi kita maiintindihan pero naririnig kita. O, 'di ba? Ganun kasaklap. Kaya nga sa mga kaklase ko na nakakahalata dyan, bakit ganon? Ang lakas na ng boses ko, hindi pa rin niya naiintindihan. Yun po ang dahilan. Bali dito nag-iikot-ikot na lang ho ako niya dahil hinihintay ko ho si mama na makarating ulit dito dahil nga nagpunta nga huli siya doon sa kanyang trabaho. Kasi po doon po sa pila namin, ang tagal po namin tawagin kaya po bumalik po muna siya tapos babalikan na lang po niya ako dahil malapit lang naman po yung pinagtatrabahuan niya doon sa SM. Tapos po nung iniwan na niya ako ay maya-maya tinawag na po ako at ang sabi po ng doktor ay may basag daw po yung eardrum po sa kaliwa. Malaki, pero po sa kanan, maliit lang po. Tapos niresetahan lang po niya ako ng gamot, tapos nung gamot na ipapatak sa tainga ko, para nga daw po mawala yung infection at kailangan po siya operahan para bumalik po sa dati. Tapos po paglabas ko ng office ni Doc, nagbayad na rin po ako, tapos sobrang gulat ko sa nalaman ko. Habang naghihintay ako sa labas nito ng SM, seryoso lang ako. Then let's continue sa next vlog. Stay safe everyone muna. Bye-bye!